Nakulong sa elevator buong gabi tapos na boring, hulaan nyo ano ang ginawa nilang libangan. Hala ka psycho pala tong lalaki at gusto siya angkinan. Movie recap natin ay Into the Dark, Down 2019. Si Jennifer ay isa sa mga huling taong naiwan sa opisina noong Friday ng gabi. Hahabol siya ng eroplano papuntang New York dahil extended weekend para makipag-date sa ex-boyfriend niya kaya nag-message siya sa email. Ayaw niyang malate sa kanyang flight, dumakma ng candy tapos umalis na ng opisina. Kasabay nito, naghahanda na rin si Guy na umuwi. Pareho silang naghihintay ng elevator. Galing si Jennifer sa 49th floor at sumakay si Guy sa 42nd. Nakipag-usap kaagad si Guy at nagjo-joke. Sumagot si Jennifer ng maiksi at di interesado. May nakita silang ukit sa elevator tapos biglang tumirek ang elevator. Sinubukan nila susiyan tapos pindutin yung alarm pero walang gumana kahit may kuryente naman. Sinusubukang buksan ni Guy ang pinto, ngunit hindi rin yun gumana. Sinusubukan nilang kumaway sa security camera at wala ring sumasagot sa kanilang mga tawag. Ang bad news pa, no signal cellphone nila dahil 4 na palapag sila sa ilalim ng lupa. Nagtataka si Jennifer asan ang mga security guard, baka kasi malate siya sa kanyang flight. Makalipas ang 15 minuto, sinubukan nilang sumigaw at kumatok, ngunit walang makakarinig sa kanila. Naisip ni Guy na baka may maintenance hatch. Nahihiyang umakyat si Jennifer sa kanyang mga balikat at tiningnan nila ang kisame ng elevator. Nasaktan niya ang kamay niya ng kaunti sa pagkakahampas, kaya ibinaba na siya. Makalipas ang 1 oras, napagtanto ni Jennifer na hindi na niya maabutin yung flight at kahit na nagbibiro si Guy para gamaan ang mood, pinagmumura niya lahat, elevator sa katao. Sa wakas nagpakilala sila ng mas maayos sa isa't isa at tinuloy ni Guy yung mga jokes niya para di sila masyadong stressed. Dahil walang tubig si Jennifer sa kanyang thermos, inaalok siya ni Guy ng kanyang tubig, ngunit nagbibiro sila na dapat nilang buksan yung wine na lang na nasa kanya. Pareho nilang napagtanto na mayroon silang mga pambukas ng wine sa kanilang bag at natawa sila. Hindi nila tinuloy mag-alak, pero nakiinom na si Jennifer ng tubig. Bilang kapalit nagbigay si Jennifer ng candy dahil wala sila makichibog talaga, ibinigay ni Jennifer kay Guy ang ilang candy. Naisip ni Guy na dapat na lang sila magtipid ng candy kasi baka ma-stuck sila sa elevator hanggang Tuesday. Makalipas ang 4 na oras, kailangang umihi si Jennifer at pilit niyang pinipigilan ito dahil nahihiya siyang umihi sa harap ni Guy. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa sulok magtago sa kanyang coat at pero hiya talaga si Jennifer, sabi ni Guy umihi na lang siya sa thermos. Pinapikit niya si Guy at tinatakpan ang mga tenga. Kumanta din si Guy para pang distract at sa wakas ay naiihi na rin si Jennifer. Pagkatapos nito, dinagdagan nila yung ukit sa pader ng elevator. Maya-maya, naglalaro sila at nagsimulang mag-usap tungkol sa mas personal na mga bagay. Sabi ni Guy wala naman mag-aalala sa kanya kasi masyado siyang busy sa trabaho. Sinabi ni Jennifer na parehas sila. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang sorpresahin ex-boyfriend niya sa New York, pero baka di siya gustong makita ng ex-boyfriend niya. Naisip ni Guy na oras na para buksan yung wine nila. Celebrate daw sila dahil buhay pa sila. Mamaya-maya nag-drawing sila ng itsura ng isa't isa para malibang. Inamin ni Guy na nakita na niya talaga si Jennifer dati, di niya lang inamin kasi ayaw niya magtunog creepy or stalker at baka di siya komportable. Hindi naman na-offend si Jennifer, natatawa pa nga siya. Tinatapos nila ang kanilang mga drawing at ipinakita ang mga ito sa isa't isa. Ang ginuhit ni Jennifer medyo kengkoy pa pero maganda yung sketch ni Guy para sa kanya. Nahiya si Jennifer, kinuha na ng picture ni Jennifer yung drawing ni Guy at gagawin daw niyang profile picture kung pagkalabas nila. Susunod, nag-uusap sila tungkol sa foods dahil parehas silang nagugutom. Hiniling niya kay Guy na change topic na lang. Naglista siya ng iba't ibang topics at pinili niyang pag-usapan tungkol sa love. Nag-record si Jennifer ng video nagtatanong tungkol sa pinakapangit na lugar kung saan siya nakipag-chok-chok chenes. Medyo nahihiya si Guy, kaya nauna si Jennifer. Ikinwento sa kanya ni Jennifer ang tungkol sa isa sa mga ex-boyfriend niya noong kolehiyo at nung ginawa nila ang chinesen sa library. Nung si Guy na, no comment parent at wala daw kwenta yung sa kanya. Sinabihan siya ni Jennifer mag-imbento na lang. Nagkwento si Guy tungkol sa isang chicks na gustong makasama siya sa isang picnic sa trabaho. Sinabi niya na nalasing sila, sumakay sa kotse at nagsimula siyang maghubad habang nagmamaneho siya. Naging weird na naman si Guy. Sabi niya nag-iinit daw siya at kailangan niyang huminto. Ako, ang napansin ko nag-iinit na rin ang mga lalaking nanunood nitong video. Humihingi siya ng sorry kasi baka nakakabastos na daw siya, sabi ni Jennifer okay lang naman daw.
Medyo nahihiya pero lumapit si Guy sa kanya at humulik, tapos nagtanggalan ng Naglabas sila sa elevator ng walang tubig, wow magic. Karamihan siguro sa mga tropa nating nanonood ngayon, naghuhugas naman ng plato hawak ang kanilang bakal na gripo, joke only. By the way, subscribe po kayo ha. Marami pa akong nakakatawang mga comments at movie recaps, sandaling pindot lang naman po. Salamat, balik na tayo. Pagkatapos, sabi ni Guy parang nai-inlove na siya kay Jennifer. Pero medyo disang-ayon si Jennifer. Sinabi ni Jennifer na makikipagbalikan siya sa ex-boyfriend niya. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa New York at sorpresahin siya, para makipag-ayos at pagandahin ang lahat. Hindi tulad ni Guy, masaya naman si Jennifer na nakilala niya si Guy pero di talaga siya ang forever niya, sa ex-boyfriend niya kasi true love daw. Si Jennifer ay tapat sa kanya tungkol sa kung paano ang nararamdaman at kung ano ang dati niyang relasyon. Sa tingin naman ni Guy, konektado sila at hindi siya karapat-dapat para sa ex-boyfriend niya. Nagagalit si Jen dahil malinaw na mahal niya pa rin si ex at sinasabi niya kay Guy na kapag nakalabas na sila sa elevator ay balik normal na sila sa kani-kanilang buhay. Ginigiit ni Guy na siya ang tunay niyang forever tapos naiyak siya kasi parang nataksil kasi siya at mag-isa kahit magkasama silang nakakulong sa isang elevator. Biglang parang nabaliw si Guy at napansin ni Jennifer na buwang nga si Guy. Nagsimulang sabihin ni Guy ang katotohanan tungkol sa kung sino siya. Nagsinungaling siya kung sino talaga siya at sa trabaho niya. Sinabi ng lalaki na hindi lang niya nakikita minsan si Jennifer, kundi talagang nagmamanman siya kay Jennifer. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita mga picture ni Jennifer galing sa TV, na naglilista ng mga oras at petsa kung kailan iyon. May video pa si Guy pagpasok niya sa elevator ng gabing iyon. Natatakot si Jennifer. Inamin ni lalaki na security guard lang talaga siya at nagagalit siya kasi walang pumapansin sa kanya. Hindi nakilala ni Jennifer kahit na nagtatrabaho si Guy sa front desk. Sabi ni Guy mas kilala niya si Jennifer kaysa sa kanyang ex at sinabi sa kanya na planado niya ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Wow, ang creepy mo naman Lodi. Patay na patay siya, desperado pa nga. Kinuha ni Guy ang susi at binuksan ang elevator. Hindi makapaniwala si Jennifer sa ginawa at sinabi nito na tatawag siya ng mga pulis at mabubulok siya sa kulungan. Ayaw niya ng ganun kaya sinunggaban niya si Jennifer at nagsisimula silang magpumiglas. Sinisipa ang kanyang mga paa habang nakikipaglaban, natadyakan ni Jennifer ang susi ng elevator. Patuloy silang naglalaban at knock-out niya si Guy gamit ang sapatos. Natatakot si Jennifer baka napatay niya kaya nilapitan niya ito para tingnan nang bigla itong tumalon at inumpog siya. Pareho silang walang malay sa loob ng elevator. Maya-maya, nagising si Jennifer nakita si Guy na may malay na. Tinatanong niya kung bakit niya nagawa iyon. Ang katwiran niya ay gusto niyang ilayo siya sa ibang tao para maging close sila. Hindi lang daw sila nag-date ngunit nagkaroon ng relasyon buong weekend sa elevator. Sabi ni Jennifer na hindi makakalusot sa pulis dahil siguradong may darating na ibang security guard. Kaso kinuha ni Guy ang lahat ng shift para sa weekend na iyon at hindi na darating ang dalawa pang gwardya hanggang sa matapos yung long weekend sa Tuesday. Tinanong ni Jennifer kung ano ang gagawin niya at sinabi niya na mas gugustuhin niyang patayin si Jennifer kaysa bumalik sa kulungan. Sinabi niya na hindi niya ito pinilit na gawin ang anumang bagay, ngunit sinabi ni Jennifer na pangkikidnap yung ginawa niya, kaya na beast mode na naman si Baliw. Noong kumalma na si Guy pinakialaman niya yung Reg Along binili ni Jennifer para sa kanyang ex. Kinuha niya ang damit at isang kahon sa bag. Isinuot ng lalaki ang damit at sinabihan si Jennifer na buksan yung ibang regalo. Pinuksan ni Jennifer ang kahon upang ipakita ang mga tabako, kumpleto sa mga accessories, tulad ng gunting ng tabako sa lighter. Nagsindi siya ng tabako at inaasar pa si Jennifer. Sinabi na kung nakarating siya ng New York, baka bumalik si ex dahil sa mga magagandang regalo. Sa pang-aasar, binati niya si Jennifer ng Happy Valentine's Day. Maya-maya, humingi ng sorry si Guy kay Jennifer dahil sa pananakot sa kanya at tinanong siya kung maaari silang magkabati. Mga Lodi, baliw na talaga itong lalaking ito. Humingi siya ng isa pang pagkakataon at sinabi sa kanya na okay lang kung pag-iisipan muna niya. Nagkomento ang lalaki sa travel commercial na nagpe-play sa elevator, sinasabing mukhang happy couple ang mga tao sa video. Sinabi niya kay Jennifer na dadalhin niya ito sa resort balang araw. Naiirita siya sa neon light sa elevator na hindi gumagana kaya binasag niya ito gamit ang thermos ni Jennifer. Napagtanto ng lalaki na ang mga bumbilya sa kisame syempre dapat napapalitan pag sira. Naisip niya baka pwede niya alisin yung kisame at makaalis. Habang binubuksan niya ang kisame gamit ang thermos,
Tumayo si Jennifer sa tabi niya. Sabi niya kay Jennifer na bigyan siya ng tangtungan para maabot ang kisame. Nangako na babalikan niya si Jennifer para maligtas. Pero sa palagay ni Jennifer ay magiging mas madali kung siya ang aakyat dahil di niya kayang buhatin ang lalaki. Nagdududa si Guy na babalikan pa siya at tatawag na lang si Jennifer ng mga pulis. Nagpanggap si Jennifer na pinatawad na niya si Guy at gusto niya magsimula ulit sila pagkalabas nila ng elevator. Sumakay siya sa balikat ni Guy at lumusot sa kisame. Tinuturo ni Guy kung saan ang hagdan at ang pinto. Masaya na sa wakas ay makakatakas sila. Lumingon si Jennifer at nagbad finger sa kanya. Inasor si Guy. Habang umaakyat siya sa hagdan, si Guy nakahanap ng paraan para makaakyat sa elevator din. Pinuhol ni Guy ang 2 piraso ng damit at sinabit ito sa kisame ng elevator. Umaakyat na si Jennifer patungo sa pinto habang nagsisimula si Guy umakyat. Tinatakot ni Guy si Jennifer na siguradong dedo na siya pag nahuli na siya. Papalapit si Jennifer sa pinto nang narating din ni Guy kung saan na siya malapit. Pinuksan ni Jennifer ang pinto at sumigaw ng tulong, pagkatapos ay hinatak ni Guy ang paa niya at nahulog silang dalawa pabalik sa elevator. Pareho silang nawalan ng malay. Naunang nagising si Jennifer at nakita niya yung emergency sprinkler, nakaisip siya ng bagong plano palabas. Sinusubukan niyang sindihan ang alarma sa sunog sa pamamagitan ng pagsindi ng sigarilyo, pero ayaw gumana kaya nagsulob siya ng maliit na apoy. Habang napuno ng usok ang elevator, nagising si Guy at sinuntok ni Jennifer ang ilong niya, nabali ang kanyang ilong. Nagtagumpay si Jennifer na tol-iyan si Guy gamit ang piraso ng damit. Sinabi niya sa kanya na hindi tutunog ang alarma sa sunog, mababasa lang sila at makukuryente. Nagbanta si Jennifer na gagawin niyang barbecue si Guy pag hindi ipagtatapat sa kanya ang lahat ng ginawa niya sa kanya. Ni-record niya ang kanyang camera at kinunan ang sarili na nagpapaliwanag kung ano ang alam niya tungkol sa nangyari. Tinututok sa kanya ni Jennifer ang camera at itinanong ang kanyang tunay na pangalan. Ang sabi niya ay John Deacon ang totoo. Inamin ni John na sinadya niyang maipit sa elevator. Siya pa ang nagukit ng pagguhit sa dingding. Noong Biyernes na iyon, ginamit niya ang susi para ihinto ang elevator habang hindi siya nakatingin. Pinaamin siya ni Jennifer na nakulong siya sa elevator. Inamin ni John ang pag-trap at pag-kidnap kanya. Paulit-ulit niya itong tinatanong, kaya ipinagtapat niya sa camera ang lahat ng ginawa niya sa kanya, mula sa pagtama ng kanyang ulo sa lupa hanggang sa paghagis sa kanya sa pader. Jennifer nagtanong kung bakit at sinabi ni John na gusto lang niyang makipag-date sa kanya. Kung normal lang ang pagyaya niya sa kanya, tatanggihan lang kasi siya. Sinabi sa kanya ni John kung sino siya bago siya naging security guard. Isa siyang accountant na nagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Crush ng bayan si kuya mo. Sinabi ni John na ang kwento tungkol sa chick sa kotse ay totoo, ngunit na bad ending pala talaga ang nangyari. Nawalan siya preno at dumiretso sa isang bangin. 7 beses na tumaob ang sasakyan hanggang sa tumama ito sa puno. Patay sa impact ang babae. Si John ay nakulong lamang ng 6 months dahil marami naman siyang koneksyon at kakilala. Nang makalabas siya, security guard na trabaho lang ang pwede niyang makuha. Pagkalipas ng ilang buwan, gusto niya ibalik yung kumpiyansa niya sa sarili at subukan makipag-date ulit. Hindi pa rin maintindihan ni Jennifer kung bakit siya ang nabiktima niya. Sinasabi ni John na crush niya kasi si Jennifer. Dumating ang Lunes at nakakulong pa rin sila. Ang katrabaho ni John na si Eddie na security guard din ay iginala ang girlfriend sa loob ng building. Pagpasok nila sa loob ay hinahanap niya John at dahil absent at di mahanap, pinanood niya ang mga security monitor. Nakita ni Eddie sina John at Jennifer na nakulong sa elevator. Nagising sila ni John. Pakiusap ni Jennifer na iligtas sila doon. Sinabi sa kanya na bababa siya at ilalabas sila habang ang kanyang girlfriend ay natutulog sa sopa. Pumunta si Eddie sa elevator at binuksan ang mga pinto gamit ang crowbar. Gustong bumaba ni Jennifer, pero sinabi niya sa kanya na kailangan niya munang buksan ang mga pinto para safe. Bigla, pinatulog siya ni John. Sinabi niya kay Eddie na nandoon siya at ipasa sa kanya ang susi. Ayaw daw gumana, nagpapanggap si John tapos umakyat si Eddie para tumulong kaso ingot-engot si Eddie. Naipit siya sa elevator at nakitang sinaktan ni John si Jennifer nang sinadya ni John pagalawin ang elevator at hatiin siya sa kalahati. Muli niyang pinatulog si Jennifer, pagkatapos ay dinala siya sa kanyang kotse at pinasok sa likod. Pumalik si John sa building at itinapon ang kalahati crosswise na katawan ni Eddie at ang kanyang mga damit. Naghilamos siya at nagsuot ng uniforme. Naglagay ng tabako sa kanyang bulsa. Nung nakarating si John sa front desk, binura niya ang lahat ng video sa mga security computer. Nagising ang girlfriend ni Eddie at chinugi din siya ni John, pagkatapos ay hinulag din siya sa elevator.
Sumakay si John sa kanyang sasakyan at dinala si Jennifer sa isang liblib na lugar para itapon siya. Naghahanda siya ng gasolina sa isang basurahan. Bago niya buksan ang likod, sinabi ni John na crush pere niya si Jennifer at nakakalungkot na hindi sila magkasama. Nagpanggap si Jennifer na walang malay at nung tumalikod si John ay hinampos niya siya sa ulo. Sumakay si Jennifer sa kotse at pinaandar. Huminto siya nang makita niya ang nakasinding yosi. Nagsimulang inatras ni Jennifer ang kotse at binangga si John. Lumabas siya at nakitang nasa basurahan si John walang malay. Sinindihan ni Jennifer ulit ang tabako at lumayo. Pagkatapos ay tinapon ang yosi sa basurahan at na-barbecue si Buang sa basurahan. Ano ba ang matututunan natin sa kwentong ta? Dapat ba maghagdan na lang para healthy? Joke lang, dapat wag kaagad tayong magtitiwala ng mabilis o wag papatol sa baliw at kapag weirdo ang tao dumistansya na tayo. Saka isa pa, pwede naman sumakay na lang at magpanggap hanggang sa makarating tayo sa ligtas na lugar, hindi yung mag-bad finger ka kaagad Jennifer. Doon siya pumalpak real talk lang.